Magandang araw mga kaibigan. Basta bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Katawa-tawa at Kahina-hinala. Ganito inilarawan ni Senior Deputy Minority Leader at Caloocan, 2nd District Representative Edgar Erese, ang panukalang muling itulak ang charter change na iniuugnay sa naging desisyon ng Supreme Court hinggil sa proseso ng impeachment. Laban kay Erese, malinaw at hindi komplikado ang naging pinal na pasya ng Korte Suprema ukol sa tamang constitutional procedures ng impeachment. Dahil dito, iginit niyang walang sapat na batayan upang gawing dahilan ang naturang desisyon para baguhin ang saligang batas. Tahasan ang naging puna ni Erese sa panukala. Ito ang puna. The proposal is marks of vested interest, not genuine constitutional reform. Tagalog natin. Ang panukalang ito ay amoy pansariling interes, hindi tunay na reformang konstitusyonal. Partikular niyang tinukoy ang mungkahi ni Senate President Tito Soto na isulong ang charter change kasunod ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment issue na aniya ay katawa-tawa at kahina-hinala. Sabi ni Erese, ang chacha proposal ni SP Soto na idinahilan ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment issue ay katawa-tawa at kahina-hinala. Wala na umanong oras, wala ring tiwala. Binigyan din ni Erese na kulang na sa panahon upang magsagawa ng Constitutional Convention bago ang 2028 national elections. Dagdag pa niya, kung idadaan naman sa Constitutional Assembly o CONAS, malaking tanong kung ipagkakatiwala ba ng mamamayan sa Kongreso ang muling pagsulat ng saligang batas, lalo na matapos ang sunod-sunod na kontrobersyang bumabalot sa pambansang budget at mga proyektong infrastruktura. Okay. Wala nang panahon para sa Constitutional Convention at ang CONAS naman, ipagkakatiwala ba ng bayan ang saligang batas sa Kongreso matapos ang mga kontrobersyang bumabalot sa pambansang budget? Sa huli, ginit ni Erese na ang isinusulong na tiyatya ay hindi nagmumula sa dalisay na layuning magreforma, kundi sa interes ng iilang politiko. Isang hakbang na ayon sa kanya mas nakakapagdulot ng pagdududa kaysa tiwala mula sa publiko. Salamat po, Congressman Erese. Nakita nyo yung nakita ko rin. Mababaw na dahilan yung desisyon ng Korte Suprema para isulong ang charter change. Kasi malinaw naman yung guidance. Dapat nga magpasalamat sila sa Korte Suprema dahil kung susundin lang nila yung guidelines ng Korte Suprema sa impeachment, wala nang madideclare na unconstitutional na impeachment complaint. Lulusot na yan kung susundin nila. Paano? Mahilig sila sa shortcut. Paano? Ayaw nilang sundin ang due process. Di nasupalpal sila ng Korte Suprema. Ngayon, charter change. Dahil sumusobra na ang Korte. Wala. At least, yung aking duda na parang may ibang rason, ito na ngayon, sinasabi na rin ni Congressman Erese na may kahina-hinala. Katawa-tawa. Ano kaya? Hindi ko pa alam. Kailang
wag tayong magkumpiyansa mga kaibigan kasi nangyari na yan noong 2024, panahon pa ni Romualdez as speaker. Gusto nilang baguhin ang konstitusyon, economic provisions kunuhay. But in reality, gusto nilang maging prime minister para hindi na magkakaroon ng election sa 2028 at mawawala sa eksena si VP Sara. Ngayon, wala talaga silang magawa dahil malakas na malakas pa rin si VP Sara. Nakikita nila ang impeachment matatalo pa rin. Kasi nandyan ang mga maraming senador na handang mag-acquit sa anumang impeachment complaint na isusulong o isasampa nila kay VP Sara. Sabihin natin, makakuha sila ng susundin nila yung proseso na isinet ng Korte Suprema, mayroong pipirma na na 1/3, nasunod lahat, akyat sa Senado. Nakikita na nila na matatalo pa rin sila sa Senado. Kaya ang tanong, paano natin maitsapuera si VP Sara sa 2028? Ito, hinala ko lang ito, I might be wrong. The only way is charter change. Pag lumusot ang charter change of form of government from presidential to parliamentary, pag lumusot yan, wala nang eleksyon sa 2028. Papayag ba kayo mga kaibigan? Yan, I'm sure, hindi. Kaya, magmatsyag po tayo. Ito na nga, salamat tayo at may Congressman Erese na kahit opposition yan, kahit liberal party pa siya, kahit dilawan pa siya, no problem. Parehas sila ni Attorney Guanzon, dilawan, kakamping. Kaya lang, ang tinitignan nila yung kapakanan ng taong bayan. Ganyan dapat ang mga opisyalis sa gobyerno. So, wag tayong papayag na charter change para mabago ang form of government, mag-parliamentary tayo para wala ng eleksyon sa 2028 at maitsapuera nila si VP Sara sa eleksyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is tumutulong tayo sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ay nangalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Dili ka. Ala inani ka. Tutulong kimong sila. Kita magalang. Kani min salamat sa iwa sa balay day na big tulaan ang gayo. Ito basin na. Relax ko kan sa udan. Alaw na kayo. Yan bay. Day. Karon managid ang balay ni Ante. Bago niyang balay. Karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay, nakatop na gid ka. Nangalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga
nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko'y hinabangi. Sige ante, salamat.